Good day mga ka-teachers. Newly Innovation, SELG and SSLG Voting Automation. Punta lang po kayo dito sa DepEd School Forms and Assessment Automation for Elementary, Junior, and Senior High School. Dito sa Facebook group, DepEd School Forms Automation. Nasa featured po. Yan, featured. Punta lang po kayo. Then click nyo lang po ito. Then makikita nyo na po kung saan po ita-download. Then may makikita po kayong yan, folder, Sir Wallo Voting System. Download nyo po lahat yan. Download nyo lang po ito. Pag na-download nyo na po, magkakaroon kayo ng mga files na ito. Then pag na-download nyo na, ito na po siya. May candidates folder, installer, SF1, and ito Sir Wallo Voting System. Sa SF1, i-paste nyo na po lahat ng SF1 ng mga from grade 7 to grade 10. Then dito po muna tayo sa candidates list. Maglalagay po tayo ng list. Example po yung mga yan. Lalagay po natin grade 11 president party list, then kung anong image file name. Then sa sheet, kung kayo ay elementary, lagay nyo lang grade 2 to grade 6 para po lalabas na automatic dito sa position. Then kailangan po ito, example po ito si Maria Sofia Gomez. Open folder. Wala pa po, create po muna tayo. Wala pa tayong na-create na folder. Click po muna natin, installer. Install po natin SAMP. Pag meron na po kayong dati, ayan po. Then allow port. Press any key para po yung mga cellphone, laptop na kukonek po sa server ay makakonect po sila. Then install MySQL connector. Ayan, install po natin. Meron na po ako nyan. Close natin. Finish. Then extract needed files. Successful na. Nandun na siya sa SAMP htdocs. Add port. Kailangan ma-install yan. Then next, SQL admin. Hintayin lang po natin. Then next po. Then ito, successful na yung MySQL admin. Insert data, then successful. Di both successful po. Dapat lahat po successful. Pag okay na, mapansin nyo nagra-run na po si SAMP. Then ang gamit ko po ay port 82 kasi po meron na dating gumagamit ng port 80. Kaya kung hindi po siya mag-run, example po ito, try po natin, lagay po natin example po 82, lagay po natin sa 80. Pansinin nyo po, change. Pag ano po natin ng SAMP, stop, run po natin. Pansinin nyo hindi po siya magra-run kasi may gumagamit na po ng port 80, error. Kaya balik po natin, lagay po natin sa port 82. Lagay po natin port 82. Pwede naman 80 hanggang 3 or 4 numbers. 82, balik po natin, change, okay. Run po natin ulit. Ayan, okay na po, nag-work na siya. Close. Kaya pag pupunta na po tayo, then yan, kailangan cmd ipconfig. Ito po ang ibibigay natin. Ito po yung IP address ang ibibigay po natin sa mga student o sa mga voters. Sample po yun. Lagay po natin, ito na po example no. Ito 82, lagay po natin vote. Ito na po siya. Then wala pa po tayong naka-enroll na student tsaka candidate. Balik po tayo dito sa list. Ayan, click po natin. Close po muna natin. Ito na yung list, example. Yan po yung atin, dalawang party list lang. Open folder. Ay, meron na. Kailangan po itong example po ito si Maria Sofia. Si Maria. Kailangan po nandito siya. Example, lagay tayo si Greg. Po tayo dito. Vote. Ito.
Sample po, maglagay tayo ng image. Sample po, ako na lang, Sir Walo. Nalagay po natin dito. Open natin. Type po natin dito, Sir Walo. Palitan natin ito. Lagay natin sample, Sir Walo. Yan. Then, save. Close natin. Start database. Insert from the list. Click natin, insert. Ayan, successful na po yung ating mga candidate. Then, SF1. Grade 7, insert. Okay. Yan. Example lang po yan. Insert natin. Pwede tayo mag-manual insert. Example, lagay natin. Kailangan 12 po yung LRN. 10, 4, 5, example 888 na lang. Lagay po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Sample ako. Lagay natin student. Lagay natin grade. Example grade 10 ako. Then password. Ang password ay ito. Kahit hindi na po natin lagyan ng password. Automatic pwede po siya mag-create. Has voted. Hindi ka po nakalak po yan. Click natin insert. Ito na po siya. GWA. Yan. First two letters ng last name. First two letters ng first name. Then 88. Okay. Ayun na po siyang password. Pag gusto po natin i-update, pwede po tayo mag-search ng LRN or ng student name. Example, search natin. O yan na, hindi po both. Number 29 po siya. Grade 10. Pag i-update po natin, example, lagay po natin dito ay Reyes Jan, example. Then update. O yan, naging Jan na po siya. Then pag gusto po natin i-delete, pwede po natin i-delete. Delete po natin. Yan, wala na po siya. Then pag search po natin, records not found, pwede po natin siya ngayon insert. Okay, successful na. Then sa ganun din po sa candidate, pwede po tayo mag-search by position, party list, example position, president. Search. Ayan na po, pwede natin to update. Example ito, update. Yan, pwede natin palitan. Kung ano yung gusto po natin palitan, click lang po natin update. Pwede din natin delete. Then manual insert, pwede din po tayo mag-insert manually ng candidate. Pag okay na, mag-login na po tayo. Create po tayo. Pag okay na po lahat, mag-create po tayo ng voter registration. Close ko po muna. Meron akong ginawa na ng voter registration. Ito po sa voter registration. Ayan, buksan po natin. Ayan, lalagay lang po natin yung pangalan ng school, registration, then yan, tapos perma na nila. Then pag okay na, pwede na silang bumoto. Para po bumoto, tatype lang po nila dapat yung IP address. Example po sa kanila, 192.168.4.27. Ayan. Then vote. Pwede na po siya mag-login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Password po natin, GEWA88. Ayan, Sir Walo. Hop, mali. Example, kaya pala. GEWA88. Lagin po tayo. Ayan, nakalagin na tayo. Pwede na tayong bumoto. Hindi po muna tayo naglagay ng mga image yan. Example, binuto ko yan si Greg. Then Vice President yan. Itong ano. Yan. Click, check lang po natin. Then submit. Pwede na po tayong hindi bumoto. Hindi tayo maglagay ng protocol officer. Okay lang po. Then example ito, representative grade 11. Kasi grade 10 ako. Ang iboboto ko lang ay representative grade 11. Pag grade 7, grade 8. Then submit vote. Ayan, meron na pong boto. Para malaman natin yung live votes, palitan lang po natin ito. Lagay po natin ng winner.php. Ayan, ito po ay nagre-refresh every 10 seconds para makita po natin kung sino ang nananalo na ng election.
Then pag okay na po lahat, pwede na tayo mag-generate ng result. Punta kayo sa database, click nyo po itong voted list, then voted results sa candidate, kung sino po yung mga nanalo. Pwede po natin empty, then clear all votes, voting statistic, para malaman po natin kung ilan ang bumoto per grade level. Sample po yan, meron na po dati tayong example. Pag tutorial po, ito yung YouTube tutorial, click nyo lang po pag hindi nyo maalala. Then punta na po tayo dito, ito na po yung voting statistic. Yan, out of 201 students, 156 yung bumoto, 45 yung hindi bumoto. Ayan po yung kanilang per grade level na result. Then next, balik po tayo, ito yung voted list. Yan, example po, tingnan natin kung yan po yung mga binoto ng per grade level. Then next po ay sorted election result. Ito na po kung sino yung nanalo. Ayan, example sa president, ang nanalo ay si Maria Sofia Gomez, 88 po ang votes. Then pag okay na po lahat, yan, may result na tayo. Kung meron po kayong question at hindi nyo po masundan, meron po tayong step and procedures. Ayan. Ito po yung guides para gamitin po yung Serwalo voting election. Nandito po yung aking YouTube, blog, and Facebook page, Facebook profile. Then pag meron po kayong error, example po itong error na to, yan, ODB Driver Manager, hindi po na detect, i-install nyo lang po itong Time64. Ito po yung mga installer. Then pag Apache networking, meron po tayo ditong guides. Kailangan lang po natin on itong World Wide Web Service. Then kung meron pa rin pong question, punta lang po kayo dito sa yan, DepEd School Forms Automation. Join po kayo. Meron din po ako yung Project Wallo. Yan. Ito po yung aking web-based assessment and learning optimization. Marami pa pong iba. Then meron po tayong ayan, DepEd School Forms Automation. Puro Excel po to with PHP, JavaScript, MySQL. Ayan, ito po siya. Don't save. Then dito nilagay ko po yung aking contact number. Then yan, any question and suggestion, mag-PM lang po kayo. Thank you.